Patuloy na tinutugunan ng Department of Migrant Workers ang problema sa delayed shipment ng balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. So mga kabayan, isa ka ba sa mga nabiktima sa mga scam sa mga balikbayan box at hindi dumating ang inyong mga bagay sa inyong mga tahanan? So good news ito para sa inyo mga kabayan. Kaya ito po mga kabayan, nag-anunsyo po ang DMW Migrant Workers para sa mga OFW ng tulong sa mga OFW para matrace ang kanilang mga balikbayan box na pinadala nila galing ibang bansa. At yung hindi naman mga hindi natitrace at napatunayan nagpadala ng balikbayan box ay makuha po kayong cash assistance sa DMW na nagkakahalaga po 10,000 pesos up to 30,000 pesos mga kabayan. Wow. Ngunit ang tanong ng mga OFW, paano nga ba po magrereklamo ng mga nabibiktima ng mga ganitong balikbayan box? Kaya ito mga kabayan, watch nyo po ang video na ito para malaman po natin ang dapat nating gagawin. At ang kagandahan dito, ito kahit po nasa ibang bansa pa tayo, ay pwede po tayong magreklamo. Mamagitan nito mga kabayan, watch nyo po ang mga video na ito. Patuloy na tinutugunan ng Department of Migrant Workers ang problema sa delayed shipment ng balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipagtulungan ang Bureau of Customs para sa agarang pagpapalabas ng mga balikbayan box ng mga Pinoy workers na nasa ibang bansa. Narito ang balita ni Chair Live. Umabot na sa mahigit 9,000 ang naibalik na balikbayan box sa mga OFW nitong nakaraang taon. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na mayroon pang 5,000 balikbayan boxes na ilalabas ng BOC. Kalahati nito ay mula sa Port of Davao City. Dagdag pa niya, may mga deeds of donation din na ipinagkaloob ang BOC para sa mga boxes. At ang DMW ang mamamahagi nito. Dito sa Manila, we're working on the same deed of donation system. Pero, more than that, dahil dun sa congressional hearing nung isang araw, na-discover natin na pwede pala yung system na puntahan mismo dun sa warehouse. Nitong linggo, natanggap na ng mga OFW ang karagdagang 42 balikbayan boxes na unang natenga sa Bureau of Customs. Bukod pa rito, bibigyan din ng financial na tulong ng DMW ang mga OFW na biktima ng balikbayan box scam. Sir, may mga nagtatanong sa atin regarding dun sa cash assistance na binibigay ng Department of Migrant Workers. Dito po sa mga tinaguran nyo ng balikbayan box scam victims. So I'm just wondering if you have any idea, sir, kamusta na sir ang pagpuproseso nyo nitong mga cash assistance na yan, ASEC? Yes, sir. Sir, ang inaan po namin, inilabas po officially yung sir, hindi na ito isang project lang. Ito po ay isang actual na programa na po ng departamento. Inilabas po yung official na issuance the other week, sir. After our interview, sir, inilabas yung official na issuance, yung department circular regarding that one, authorizing the release of 30,000 cash assistance para po sa ating mga balikbayan box scam victims. So, ang hinihiling lang po namin sa mga victims, once po na may na-file kayo na case either with customs or DTI, kasi sila po yung first point of contact, ibig sabihin, hinabol nyo na po officially yung mga kahon ninyo. Delayed, extraordinary delay, loss or abandoned na po yung cargo, maaari nyo pong i-submit ang inyong mga documentation sa mga regional offices po ng Department of Migrant Workers para po maproseso naman po at kahit paano ay makatulong naman po kami, makapag-provide naman po kami ng konting financial assistance. Ayun, alright. ASEC Francis de Guzman, sir, it's always an honor having you at salamat po, sir. May oras po kayo palagi sa amin. Sir Francis. Sir, i-advertise ko lang kasi baka mamaya hindi yung iba rin nating kababayan baka may inquiry. May hotline and email po kami. Bibigay po namin yung number sa inyo kung pwede pong paki-flash dun sa mga sakiling. I will message it. We will do that, sir. And then yes, sir. And then yung email po is LOC Lima Oscar Charlie LOC@dmw.gov.ph. Anything balikbayan box concern po, paki-email lang po dyan
may dedicated na staff po kami, mga staff po na nag-aasikaso niyan, mga staff po ni ASIC Benny Legazpi ang nag-aasikaso at diretso pong tumutugon sa ating mga balikbayan box scam victims. Dapat ba biktima din ng tag-cargo para makuha ng cash assistance, o sir, kahit na ibang kumpanya na hindi pa po nakuha yung kanilang mga kahon, ASIC? Yes, sir. Sir, actually, hindi nga kami nakaspecify dun sa kung sino po yung consolidator or deconsolidator. It's more of, basta biktima po sila, kumpleto po yung kanilang requirements, we would be able to provide financial assistance sa kanila. Ayun, alright. Sir, ito, kay Dennis Malabanan. Good morning po, sir. Akin po, sir, nawala ang resibo, pero meron po ako dito, sinan sa amo ko, pinadala sa akin dahil sila ang nag-asikaso. Nagawa po ng narito na po ako sa Pinas. So, pa-evaluate na lang po natin, sir, pero yun nga po, napaka-importante po, sir, yung proof na kayo po ay nagpadala or kayo po ay tatanggap ng balikbayan box. So, either resibo, bill of lading, yung pong mismong acknowledgement ng kumpanya, yung mga ganyan po, kailangan po maipakita talaga na kayo po ay nagpadala at hindi na po na-deliver or hindi pa po na-deliver yung kahon. Sir, yung pong mga nasa ibang bansa, huling tanong na po, ASIC, ay pwede rin, for example, mag-file po sa opisina po ng BMW kung saan po siya nagtatrabaho. ASIC, di po ba? Yes, sir. Sa Migrant Workers Office po or doon po sa ating Migrant Workers Office po, pwede po nilang i-file yan. May 42 Migrant Workers Offices po tayo all over the world po. At least po, mailapit lang po nila doon. May email po, saka may phone number yung Migrant Workers Offices natin. Maganda po, bago kayo magpunta ng walk-in, makipag-ugnayan po muna kayo sa telepono or sa email. Nang sa ganun po ay hindi po tayo magpabalik-balik if in case po hindi pa natin kompleto yung mga dokumento. OFW Hospital. Ayan, meron tayo. Paapat. Para mga anak. Malaking folder natin. OFW Hospital. Ayan, meron tayo. Paapat. Para mga anak. Malaking folder natin.